Good morning mga ka-DI. Good morning sa ating lahat. May gagawin naman tayong video guys. At sa umagang ito guys, ang oras ay alas 5. Imedya. Gagawa ko ng pandesal guys. At ito yung pangalawa kong paggawa. Sana maging maayos to. So ito, pakita ko lang sa inyo yung mga ingredient na gagawin ko sa aking pandesal guys. So kung makikita niyo mga guys ay yan, may asukal, may gatas, may margarine, may itlog, saka may asin siya guys. So lagyan ko na lang yan ng tubig, mga isang ito, yung sukatan nito, yan, 1 cup nito. Dahil ito yung harina, kalahating kilo or 4 na cup itong ganito sukatan. So yun yung ratio niya is sa tubig is ito 1 cup. So ano lang to guys, hindi talaga to, hindi naman tayo baker, pero yun lang ang susundan ko. At shout out nga doon kay kay paring Mario Dabasol, shout out sa iyo. Ito yung gagawin ko ngayon pare. So yun, ito yung gagawin ko ngayon. So lagyan ko siya ng tubig mga guys, at hahaluin ko yan. Tapos may yeast na itong harina ko, yan hinahalo ko na riyan. So yun ang gagawin ko, antabayanan lang yung mga ka-DI. All around tayo sa ating mga ginagawa sa video guys. Kaya kung anong panoorin nyo, mamili lang kayo sa video ko. Pero bago ang lahat to, at huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe, at parating pindutin niyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video na i-upload pa mga ka-DI. So yun, antabayanan nyo at lagyan ko ng tubig. Yan guys, ito yung mano-mano lang, kung makikita nyo may tubig na siya, 1 cup. Kakainin lang lang to namin guys, at hindi naman to commercial, kaya maraming ingredient na nilagay ko. So ilagay na natin yung may yeast na yan, masa-masa lang ito mga ka-DI. Tingnan natin kung tama ba yung natin. Fluffy pandesal.
Yung mga kabiyay. Ganda palang exercise to pag umaga. Papawisan ka. Halagyan kong baga ng mantika guys. Kinis na siya. Para hindi siya dumikit. Ayan, lagyan ko mantika pa kunti-kunti. Mahirap pag hindi ka pa marunong magmasa. Sindihanan yung mga kadiyaya. Ito yung nagpapractice pa talaga. Sana okay to. Hindi tigas. Kalahating kilo lang naman ito mga guys. So bumili ako ng harina para pag-practice lang. Kung pwede na ba tayo magluto ng tinapay guys. Guys, at i-rest muna natin yan mga 30 to 40 minutes siguro para saka natin ulit mamasahin at doon na i-slice natin na ano guys, babaston para hiwa-hiwain na siya para gawing ano guys, yung sukat ng pandesal. Meron naman akong timbangan, try kong titimbangin. Kalahating kilo lang naman to, so siguro mga 1 tray lang siguro to ganito karami. So ito guys, naka-rest na to ng ano 14 minutes. So slicein na natin mga ka-DI. Mapakihugasan na ito, maglagyan ko ng ano ng breadcrumbs. So guys, in-slice ko na. So ito yung ano niya. Hati-hati lang. Walang timbang-timbang ito mga ka-DI. Hindi na, sobrang lambot. Parang ha? Ayan guys, kung makikita nyo isang tray
bumili ako ng isang tray lang na ito, ganito stainless. Yan. So 4 by 7. So 28 piraso lang siya guys. So ipapares natin to. Siguro mga 1 oras para ilagay na natin sa oven guys. So kailangan tabunan muna to. Mga 1 oras pwede na to lutuin. Ayan guys, nakasalang na ako guys. Ayan. 2 tray yan pinaghati ko dahil yung kaninang tray sobrang laki pala. Hindi magkasya siya. So galing dito yun sa baba yung 2. So inangat ko na dito sa taas guys. So umabot siya ng mga mahina lang naman kasi ang apoy. So umabot siya ng 7 minutes. So inangat ko niya siya dito sa taas. So makikita nyo guys, parang totoo na bang pandesal yan pero parang flat kasi dahil nilipat ko kasi siya sa isang tray dahil hindi magkasya, ito tumubo na siya kaya yun nagalaw na yung flat tuloy siya. So yun, dito lang to guys sa bahay na oven niya no. Yung oven kong nandun sa kabila ng bahay hindi pa talaga nagamit yun, yung binili ko. So dito muna dahil practice pa naman to. So yun lang guys, pinapakita ko mamaya pag naluto yan na makikita nyo ulit. Yun guys, naluto na yung pandesal ko. Alam mo bakit dumapa nga talaga siya pagka nagalaw na siya? Dahil kanina dito ko nilagay yan yung isang tray pala na malaki. So nagkasya yung 27 piraso. Nang ipasok ko na doon sa oven ay hindi pala siya magkasya. Kaya yan ang resulta. Nilipat ko rito sa yung original tray talaga niya. Yan. Tapos yung iba dito. Kaya yun ang resulta mga guys, dumapa yung pandesal pero malambot naman siya. Testing mo yung isa ma. At testing natin guys. Yung isa, yung yan. Hatiin mga. Yan guys. Yung texture niya, oh. Yan. Malambot siya guys. At talagang totoo nga yung first class yung ginagamit na yan oh. Kung makikita nyo yan oh, yung texture niya. Pero medyo kulang pala yun talaga ako sa medyo naparami ng konti ng tubig. Kaya yun ang niya. Pero at least sa pangalawang paggawa ko ng pandesal ay medyo tumama na siya guys.
So yan, ano, masarap ma. Medyo matamis ba? Dahil 3/4 cup yung ano eh, yung asukal niyan eh, sa kalahating kilo. So yun. So sa sunod na video ko guys ay baka ma-perfect ko na tong gagawin ko. At saka yun, na sabi comment ni mama na konting asukal daw. At medyo matabang sa kanya. Pero gano'n naman siguro ata yung pandesal, pero gusto niyang medyo matamis-tamis ng bagya. Lagyan mo ng ano? Margarine? Oh, mayroon star margarine. So, yun. At hanggang dito lang mga kadiyay ang video ko. Salamat sa panonood at salamat sa mga subscriber ko na parating nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, subscribe kayo. At huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Yung aking mga video guys sa YouTube ay halo-halo to. Lahat ng nalalaman ko na hindi naman as in alam at anong mga ginagawa ko. At kahit papaano na ituturo ko guys. So dito hindi ko pa may bibigay sa inyo yung kumpletong ingredient nito, ay talagang nag-aaral pa nga ako guys. So yun, salamat sa panonood at God bless sa ating lahat. At least successful yung ginawa kong pandesal. Hindi nga man lang perfect pero pwede na. Baka sa pangatlong subok ay maging okay na yung pandesal ko guys. Bye bye.